So, ayun, maraming salamat. Guys, naka-live ngayon si Arlene Stone. As in, ito guys, naka-live si Arlene Stone ngayon. Naka-live siya. So, panuorin natin siya guys, no? Isingit natin si Arlene Stone ngayon. My goodness. Pero syempre, may ginawa akong thumbnail guys, no? So, i-kukan natin to. Puntahan natin si Arlene Stone, mga absat. Wag muna kayong aalis dyan, ha? Ongoing siya. Meron siyang pasabog na naman, malamang. Asahan nyo. Ano kaya itong pasabog ni Arlene Stone, mga kabsat, no? So, eto nga, mga kabsat. Naku pa! Iyak na naman ang tungkol na naman sa KOJC, syempre, guys, no? Ang topic kay Arlene Stone. So, punta natin si Arlene Stone. Arlene Stone live. Naka-live na naman. Naka-live. Grabe, 3 days na hindi nag-live si Arlene Stone, mga kabsat, no? Ngayon lang siya nag-live. Tapos nagpalit siya ng pangalan. Arlene Rocks. Hindi na yung beginnings. Hindi na siya the new beginnings. Naging Arlene Rocks na siya. Wait lang. Umpisahan natin sa kan. Okay, post muna. Wait lang. So, ang topic natin ngayon mga kabsat ay syempre si Arlene Stone. Ayan po mga kabsat. KOJC members. 8K lang. At hindi 8M. Mutragi sampal sa kanila ito, no? Oh, according kay Arlene Stone, ang kanyang revelasyon, KOJC members 8,000 lang at hindi 8 million. Nako po, tingnan natin bakit niya nasabing 8,000 lang. Although nabanggit niya to guys, no? Nabanggit niya na noon pa na talagang 8 hindi siya aabot ng kanyan milyon, hanggang 8,000 lang yan, hindi 8M. Okay, so umpisa na natin to guys. Ito na, naka-live na si Arlene. Meron siyang viewers as of now, 917 viewers siya as of now, ha. The New Beginning channel. Nandito tayo ang nag-umpisa dito sa social media para ihayag itong practices ng KOJC. Sige. So ngayon po, marami tayong update. Ang una nating pag-usapan ngayon ay ang pinakamalaking update talaga ay yung Court of Appeals na petition na naging result na naging nullify o naging walang visa yung ginawang petition ni Torion sa sa Davao na magkaroon ng tawag nito ng restraining order no doon sa Davao sa ginagawang guys, tapusin ko na yung kana ng warrant of arrest doon kay Kibuloy. Poll natin kay Attorney Claire. Yung petition na yan, that is a big update. Pag-usapan din natin yung totoong membership ng KOJC. Yun. Kasi ang daming claim, no? Mga claim, titingnan natin sa Madam Arlene, 8 million daw sila. Pinagyayabang ni Executive Secretary yung babae na yung 8 million na daw yung susugod daw sa Malacanang. Susugod sa Malacanang at hindi sila aalis doon hanggat hindi bababa si Pangulong Bongbong Marcos in their wildest dream. Sige, tuloy. Sa internet, sa Google, sinasabi meron daw 7 million members worldwide ang KOJC. Guys, that's far from the truth. Yun. Matagal ko nang sinasabi dito since 2019 na hindi po nakaabot ng 30,000 ang membership ng Kingdom of Jesus Christ worldwide. Noong kasagsagan ng tawag nito, ng time na ito, noong kasagsagan ng Kingdom of Jesus Christ, noong kasikapan ni Kibuloy, noong wala pang nakakaalam sa mga practices niya, sa mga hidden na mga nangyayari. Less than 30,000. At ngayon po na ganito ang nangyayari, pag-usapan po natin kung ano talaga ang membership ng Kingdom of Jesus Christ. Ilan talaga ang membership? Pag-usapan din po natin itong pambabastos ni Atty. Torion sa mga kapulisan natin na naghahain ng warrant of arrest to execute justice, no? Proper justice. Pero ang nangyayari ay binabastos. Yan ba ang pag-usapan natin kung yan ba ang standard ng professionalism natin dyan sa Pilipinas, sa mga lawyers? No, alam ko marami tayong mga lawyers na followers dito sa ating channel
At sana maipaliwanag ito ng ating mga lawyers. Acceptable ba yung ganyang gawain dyan sa Pilipinas? Na ganyan ba ang standard ng professionalism natin dyan sa Pilipinas, no? So pag-usapan natin yan, pag-usapan din natin itong ginagawa ngayon ng PNP under the leadership of General Torino. Ang pag-usapan natin at yung mga updates ng mga nangyayari doon, guys. So, thank you so much. Thank you so much, guys, for being here. Ang dami na nating comments as of now. Meron na tayong almost 300 live subscriber or live viewers, no? Hindi po ako magtatagal sa segment na ito because pupunta pa po ako ng office ngayon. No, kaya diretso na po tayo sa meet. Pasensya na po sa mga comments na hindi ko mababasa kasi gusto ko talagang mapag-usapan natin ito kasi gusto ko na yung ating mga vloggers, nandito na kami. Yung mga information na ilalabas dito, gusto ko na yung ating mga vloggers, no, na ginagawa itong ganitong trabaho full-time na kayo na po ang bahala. Kayo na po ang mag-populate ng information na ito kasi alam ko po na kayo po ay nakikipaglaban para sa ating bansa. Nakikipaglaban para ito na, pinapakalat na namin. Ma-execute yung proper justice, para sa lahat, pangkalahatan, hindi yung para lang sa mga special na tao na they are entitled to be exempted sa justice system natin. So, kaya diretso na po muna tayo sa meet, ha? Pasensya na po. At maraming salamat sa hindi pa po nakapag-subscribe ng ating channel, The New Beginning. Arlene Rocks, please subscribe the channel kasi dito po natin nakikita, dito po natin naririnig yung mga updates sa mga nangyayari, lalong-lalo na sa operation dito sa Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. So una guys, ayan na. Pag-usapan natin itong update sa Court of Appeals, no? I-share ko po sa inyo itong aking screen para sabay-sabay po nating basahin ito at pag-usapan. Hindi man po natin mabasa ng buong-buo pero gusto ko po na i-share ito sa ating para sa ating mga vloggers, no, na kumukuha ng information dito sa atin. So ito po ay galing sa ating PNP ngayon. So ito yung Court of Appeals na resulta doon sa Cagayan de Oro. And result sa ginawa ni Attorney Toriano na nag-file siya ng petition of restraining order sa mga pulis sa ating PNP. So, ito po yung mga generals, mga PNP natin, mga high-ranking officials na pinailan ni Kibuloy ng kaso at sila po ngayon ang nag-apila dito sa ating Court of Appeals, no? At ito yung ngayon guys, nakakatawa ito kasi ngayon si Marlon Acobo na yung executive pastor. So itong si Marlon Acobo, alam po natin na siya ay isang dami lamang sa Kingdom of Jesus Christ. Dami lang pala yun. Putragis. Axel Roses, shout out Kabsat. At because of what's happening, gusto ni Kibuloy, kasi ito yung mga mga tawag nito, mga response ni Kibuloy na talagang mag-evade ba siya sa kanyang responsibility. So itong si Marlon Acobo ay isang pawn ni Kibuloy. Isang minister na ginagamit ngayon ni Kibuloy to take the responsibility of his action. So ngayon, itong si Acobo na ngayon ang kinasuhan ng ating PNP dahil siya na ngayon ang executive pastor. So here it is, guys. Alright, Executive Pastor Marlon Acobo et al. No, ito yung resolution, pero diretso na po tayo sa sa important na message dito sa resolution na ito. Kasi all this about ay yung sa court sa Davao, alam po natin, matagal na po na panahon, matagal ko nang sinasabi dito na marami pong kaso si Kibuloy na nadidismiss sa Davao. Maraming mga land grabbing,
rape cases na nadidismiss sa Davao. Hindi po naririnig. Matagal na po, paulit-ulit na po yan. Hanggang dumating sa Maynila, wala pong nangyayari. It's because of his influence sa government system natin. At ganun din ang ginagawa ngayon ni Atty. Torrio, nag-file siya doon sa Davao, because Davao is infiltrated sa mga Duterte, sa mga corruption, dyan, kahit nga yung NBI natin sa Davao, infiltrated nga ng corruption. Yung justice system, infiltrated ng corruption. Yung politics sa Davao City ay talagang infiltrated ng mga corruption. So ngayon, nag-file doon si Torrio ng petition. Obviously, what do we expect? Naaprubahan talaga yan kasi tao yan ni Duterte, at tao yan yung judge dyan, tao ni Kibuloy. Bibigyan lang ng konting pera, wala na yung justice system natin. So paulit-ulit na ganon hanggang umabot po sila doon sa Samal. Ganon ang mga practices doon. Kaya walang nangyayari sa mga kaso ni Kibuloy until now, na nawala si Duterte sa kanyang pagka-presidente. Kahit Duterte yung nasa Davao ngayon, yung anak, but we are thankful kasi yung ating mga leaders ngayon, they have balls to stand up for the justice, no? Kaya naging ganito na ang sitwasyon. So let's go to the meat. Noong July 1, 2024, nag-file sila ng restraining order. So naaprubahan ito nitong August lang at nag-apila yung ating secretary si Benhur Abalos, at ito po ngayon ang nangyari na. So please read it sa ating mga tawag nito, sa ating mga vloggers na kumukuha ng information. Kayo na po ang bahala nito kasi nagmamadali po ako ngayon. Meron pa po tayong trabaho. Okay, so on October 28 na-issue itong TPO, temporary protection order, something like that. So, ngayon po, naging cancel na po ito. Naging nullify na itong process na ito sa Davao. So, let's go here. The court finds that the public respondent RTC Branch 15, Davao City has acted without authority in taking coordinates of the Amparo case. It follows that the issuance of the PTO has no basis. So, it's good news. It's good news kasi naging walang visa ito, so therefore, patuloy ang operation ng ating PNP. So ngayon po, ita-transfer na ang lahat ng mga cases na ipafile na doon sa Davao, doon na sa Manila, ipafile doon na ita-transfer. That is a good thing kasi alam po natin na kung ano ang biases dyan sa Davao pagdating sa mga Duterte at Kibuloy. It's very biased. Wala po tayong justice na makukuha dyan kasi yung mga judge dyan sa Davao ay mga bayaran nila, mga tao nila. So, kayo na po ang magbasa nito kasi I am really rushing right now. Kaya pasensya na po, no? So, ito po, ilalagay ko po itong link dito sa aking segment na ito para meron po kayong access, no? sa ating mga vloggers. Ilalagay ko po itong document na ito dito sa ating channel. So, ayan po ang una. Alright. So, that's done. Ngayon, diretso po tayo sa pangalawa nating topic. Please share this video at wala po kayong problema kung gamitin po ninyo ang ating video para sa inyong channel, sa aking mga kasamahan dito ng mga YouTubers kasi alam ko po na importante din po ito sa inyo. Kung gaano ito ka-importante sa akin, importante din po ito sa inyo. So ngayon po, pag-usapan natin itong mga retired general na kung saan ay humihingi ng tawag nito ng apila sa public at sila ay nag-i-incite ng rebellion. Naku po!
Sino yan? Sino tawag yung nito, general na yan? at violence, no, sa mga tao, sa mga Pilipino. So I want to share this with you guys. Sinong general yan, Madam Sandali, Arlene? ha? I-ano ko itong aking screen. Kilala nyo yan kung sinong general Kasi yan? dapat nating i-ano talaga to. Dapat nating kondinahin itong mga ganitong gawain ng ating mga... Ay, nako, Ito kilala si, nyo na yan kung sino yan. Retired General Si Dado. Clemente, alias Dado. Hmm. No, isa itong PNP. All over Oh, the country. Sandali, ha? ano all over the country? Ang mga ethnic natin, isa lang, Pilipino tayo, ayaw natin ng ganito. We will be there to implement what is rightfully guaranteed by the Constitution, which is yung rights natin. No? Gusto natin ng magandang bansa. Oh, ano Gusto pa? natin ang tamang gawa. Hindi yung gagamitin yung ating PNP parang private army. Agoy, dami na naman sasabi ni Dado. Oo, Dado, ano na? Trample on the rights of the Filipino people and desecrate a religious compound. And it can happen to any religious sect. Kay Kristiyano man, Iglesia, Katoliko, o Muslim, and it can happen. That's why it has to end at KOJC. Ang mga Pilipino na nasa all over the country, you speak up, you stand up, and show to the whole, to everyone, that we detest what is happening. Ayaw namin ng ganito. And this is our sovereign will. Ayaw namin na pahintulutan ang maling asal ng gobyernong ito. Agoy, sinong maling asal? Nako po, Simple Talkies, yes, pwedeng gamitin po yung video ni Arlene Stone. Siya rin po yung nag-a-announce. Pakikalat na, sasabihin niya din yan sa mga last part ng vlog niya. Pipi Sara, my pleadings for you. You get a Bible tomorrow. You get a Bible. You get a judge. And you get sworn in as the 18th President of the Republic. Hala! You want to stop all this wrongdoing. You want to Agoy, avert agoy. civil war. Ay, kumuha daw ng Bible, si Inday, si Pusit, para mag-sworn ng 18. Ano daw? My goodness, Dado. Mali. Ano? Are you okay? May tama ka yata, Dado. Siguro ito taga-Mars, itong ano na to, itong general, itong retired general, no? Parang out of this world itong mga sinasabi niya. Mga kabaro talaga ng Duterte at Kibuloy itong mga to. You get sworn in as the President of the Republic tomorrow. Tomorrow. And we will support you, lahat ng taong bayan na naniniwala. Utragis, we will support you. My goodness. Akala nyo majority kayo. Nak naman ng tupa, oo. My goodness naman, oo. Ay, Dado. At sa tamang gawa, sa pagka-Pilipino, we will stand up for you. Agoy. Armed Forces of the Philippines at mga matitinong PNP, you take orders from VP Sara, who will be tomorrow. Kung papayag si Sara sa challenge, she will be sworn in as our new president. Tanga. Ano yun? Ganun lang yun? Pupunta lang si Sarah doon, kukuha ng Bible, tapos pupunta sa mga magsusworn. Ano yun? Official? Tanga-tanga naman itong general na to, putragis. Naging general ka pa. Oh my goodness, taga Mars daw si Dado, sabi niya.
Anak ng ganun lang 'yon. Oh my God, ganyan talaga ang ay naku mga DDS talaga, mga garapata talaga kahit kailan. Anak ng kamote, rugby general sabi naman nito ni Kwan. Ha, sino ba 'yan, maestra? Ito si Dado, DDS 'yan. Sabi niya, akalain niyo guys, sabi niya, kumuha lang daw si Sarah ng Bible. Sabi niya, tapos pumunta siya, mag-sworn daw siya. Anak ng kamote talaga. Ganyan ang utak ng mga DDS. Baligtad ang utak. Ganon kaliit. My goodness, anak ng kamote. Sige, tuloy. Yung Commander-in-Chief, you take orders from her. So guys, ayan, yan ang plano nila. Matagal ng plano nila yan. My goodness. Starting kay Duterte, kay former President Duterte, papunta kay Kibuloy, sa mga generals, mga retired generals. Itong mga retired generals na ito, sila Madam, retarded. Hindi retired. Retarded ang tawag sa mga ganyan. Tuloy. po ang nag-train sa private army ni Kibuloy doon sa Tamayong. At itong mga ito, obviously, ay tumatanggap ng money from Kibuloy. Naman. No? At ngayon, nakita nila that justice is turning around, no? Ang table is turning. So ito ngayon tumatayo to incite violence, to incite rebellion sa ating mga Pilipino. Guys, hahayaan natin itong mga ito. Hahayain natin itong mga demonyo na ito na maglilid sa ating bansa. Tingnan nyo kung anong nangyari sa panahon ng Duterte administration. No? Ngayon, ini-incite nila, pumunta sila doon sa liwasang pambansa, sa EDSA, kahit dyan sa Davao, no? They are inciting rebellion and violence. Pero ano ang nangyari, guys? Meron ba? Nilangaw sila. Nilangaw sila. What is that tells us? That tells us, guys, na yung membership ni Kibuloy, na claim nila na 8 million, sabi ni Kibuloy, 7 million daw. Dinagdagan ni Nori Cardona ng 1 million, naging 8 million ngayon. Na mula nung nagtatago yan si Kibuloy, naging fugitive, dumami yung members. Nadagdagan Kailan ng 1 nangyari million, yun? sabi ni Nori Cardona. By the way, guys, yan si Nori Cardona ay isa po yan sa mga bugaw ni Kibuloy. Isa po yan sa nagbubugaw ng mga minors. Ano daw? Guys, live to Walang review ito, guys. Live to. Oh my God. Actually, naka-live sila, guys. Pinapanood ko nga Teka lang, pakita ko sa inyo Yung sinasabi niya si Cardona, ito siya. Ito siya, guys. Ito siya. Ito siya. Oh, yung 8 million daw. Dito, 8 million. Hello, General Torre. Gamit naman ng isip minsan pag may time. Nagiging mo utak mo. Yung 3,000 na pulis, wala nang matulugan. Wala nang masiaran. Kahit 100,000 padala namin dito, saan sila titira? Hello. Ang Davao ilan, 1.5 million na. Kung pupunta dito lahat ng 8 million, ano magagawa mo? Paano daw pag pumunta yung 8 million doon? 1.5 million lang daw ang Davao. Paano pag pumunta daw yung 8 million members nila? Putragis. Isa pa nga. Isa lang point. Hinahanap pa si ni General Torre. Isa lang point. Hinahanap pa si ni General Torre yung 8 million. Oh, 8 million na kaya kayo. Bakit wala dito ang 8 million? Hello, General Torre. Gamit naman ng isip minsan pag may time. Nandito yung utak mo. Yung 3,000 na pulis, wala nang matulugan. Wala nang masiaran. Kahit 100,000 padala namin dito, saan sila titira? Hello. Ang Davao ilan, 1.5 million na. Kung pupunta dito lahat ng 8 million, ano magagawa mo?
Miss Arlene Stone, pinagyayabang niya pa din. 8 million daw sila. What if pumunta yung 8 million sa Davao sa KOJC? Madam Arlene, ikaw nang bahala. Di ba? O sige, tuloy. Naku po, grabe. Yung pasabog niya. Ano sinabi ni Madam Arlene? Ulitin nga natin. Ricardo na ay isa po yan sa mga bugaw ni Kibuloy. Oh my Isa- God! Bugaw ni Kibuloy. Di umano, sabi ni Madam Arlene. Oh my gulay. Yan sa nagbubugaw ng mga minors. Oh my Yan, God. papunta kay Kibuloy. Pakinggan po natin, alam ko marami na po dito no ang nakakita sa interview ni General Torre regarding sa kanilang operation at kung ano yung mga nakita nila doon sa loob ng kwarto ni Kibuloy OMG. sa compound ng KOJC. Grabe naman itong statement ni Madam Arlene Stone kay Cardona na Executive Secretary. Ay, grabe. Oh guys, naniniwala ba kayo dito sa revelasyon ni Arlene Stone? Guys, no, ang sumagot ng oo, 85%. Ang nagsabing hindi, 15% mga kakabsat. Sa mga hindi pa nagla-like and subscribe dyan, nako po, sagot na kayo mga kabsat. Grabe. OMG. Isa pa nga yung pasabog mo. Guys, walang review to. Pakinggan po natin, alam ko marami na po dito no ang nakakita sa interview ni General Torre regarding sa kanila. Wait lang. Na, mula nung nagtatago yan si Kibuloy, naging fugitive, dumami yung members. Oh. Nadagdagan ng 1 million, sabi ni Nori Cardona. Oh. By the way guys, yan si Nori Cardona ay isa po yan sa mga bugaw ni Kibuloy. Isa po yan sa nagbubugaw ng mga minors. Diyan papunta kay Kibuloy. OMG. Pakinggan po natin, alam ko marami na po dito no ang nakakita sa interview ni General Torre. Oh, sige, palabasin mo na. Okay na tayo dyan. At kung ano yung mga Grabe, nakita guys. nila doon sa loob Bugaw. ng ni Kibuloy OMG. sa compound ng KOJC. Seryoso ka, Madam Arlene? Siguro alam ko marami na sa inyo ang nakarinig noon, nakakita noon. But gusto kong himay-himayin natin yon. Gusto kong mag-comments doon kasi mula po nung umalis ako dyan sa loob ng KOJC, no, marami na ang nagbago. Marami na ang nagbago. Hindi ko po alam. Nung umalis ako, wala pa pong underground dyan sa Bible School. Yung kwarto ko dati, magkatabi kami ni Kibuloy ng kwarto dyan sa Bible School. Yan yung pinakaunang building namin aside from the cathedral. No? Wala pa pong underground. Ngayon po, meron ng underground. So yan ba ay legal? Number one, let's question the legality. No? Kasi itong si Torion, ang daming mga sinasabi. Let's question the legality of the building, no, sa permit. Bago dito sa Amerika, at least I know, na bago kami gagawa ng anumang extension sa aming mga properties dito, sa aming pamamahay, we have to get permit. Ganon din ba sa Pilipinas? Why is it important na magkaroon tayo ng permit? Kasi that's for the safety reason. You know, ang rest, kailangan kasi i-assess yung rest ng building. Kung yan ba ay, pag nag-i-extend ba tayo, wala bang masisira? Wala bang buhay na masisira dyan sa ating ginagawang action? So yan ang number one. Kasi po, to be honest, pag alis ko dyan, wala pang underground yan eh. Kaya I am really shocked ngayon na may underground na sa Bible School mismo. So ano pa ang mga dinagdag nila? Kaya ganito ka-challenges ang hinaharap ng ating mga PNP, no? So isa yan sa ating pag-uusapan ngayon. Gusto ko pong i-share itong tawag nito bago natin pag-usapan itong si Torion. Dito muna tayo kay General Torre. No, kay Torion na lang. Guys, I'm sorry, nagmamadali talaga ako ngayon, no? Kasi meron po tayong project kailangan tapusin sa work. So, ito guys, pero bahala na po kayo dito, ha?
ito pag-usapan natin ito. Tingnan natin itong ginagawa ni Torion sa ating mga PNP. Kung ito ba ay ito ba ang professionalism dyan sa Pilipinas? Dapat ba nating tularan ito? Let's share this, guys. Guys, thank you so much again. We have almost 1,000 live viewers here right now. Sa hindi pa po nakapag-subscribe ng ating channel, please subscribe the channel. At sa mga nakapag-subscribe na, thank you so much for all your support. Meron pa po tayong ginagawang assessment or pagsuporta sa ating PNP, no? Meron tayong mga asset na pinapaano natin, dinideploy din natin para matulungan sila. But for now po, Yes. ganyan. Kawawa naman ito si Reyes, hindi ito head eh. Yung head lang ninyo, tawagin nyo. Attorney, anong naisipot dito? Gusto natin tingnan yung hukay na pictures na ilang beses na namin na Ako, delikado. Baka makopyright tayo, Madam Arlene dito may confirmation confirmation tuloy. kami na naghuhukay sila dyan. Oo. Bakit daw hindi kayo papasukin? Ewan ko sa kanila. Boss, tanungin daw kita, boss. Boss, tanungin mo daw siya. Teka lang. Baka makopyright tayo dito, Madam Arlene. Sige, tuloy. Bakit ayaw mo kami papasukin, boss? Ha? Gano'ng kalalim ang hukay, sir, na sinasabi niyo? 8 meters na daw, boss. 8 meters na ang hukay. So, gusto namin, tingnan nyo, anong ginagawa, yan. Nakikita niyo po ginagawa ng mga kapulisan natin na ilabas. So, si Villaruel, nako. Ang nangyayari So, RM FB3. So, taga-region 3 pala ito. Taga Region 3 daw. Nako, Torion. Ano na? Luzon pala ito. Tingnan natin, guys. Nakakaawa yung ating mga kapulisan. You know, they traveled from other cities of the Philippines para ma-execute itong justice na dapat i-execute for the public, para sa pangkalahatan. Pero anong ginagawa nila? They are preventing the job. They are preventing our PNP to execute their job effectively. Bakit nila ginagawa ito? Para maprotektahan itong kriminal na ito. Guys, I believe na marami na sa inyo ang nakakita sa sa news na ito. Gusto ko lang i-play ulit ito. It's because I want to comments pa. Ayo, layo-layo pala. Ang worry niyo kapag tuloy-tuloy yung pagsusunod? Ang worry namin, masisira na yung structural stability ng aming eskwelahan. Eskwelahan ito, law school yan namin. Tapos may mga college, high school. Grabe. Ang dami. Ang bait-bait makipag-usap itong si Attorney Toron, no? Anak ng kamote. Ganun po. Itong ginagawa ni Torion. And I tell you why is that, guys. Bakit ganyan si Torion? Kasi po, yan si Torion, yung mansion ni Torion, si Kibuloy po ang nagbayad. Gamit ang mga pambubudol ng mga tauhan ni Kibuloy. No? Kaya ganyan si Torion makapagdepensa. Parang yung attorney dito sa Hawaii, si Attorney Green, binigyan ni Kibuloy yun ng anong tawag nung yung sports car niya dito. Ay, wow. Niyang sports car Na niya. all. Binigay niya kay Green. Sana Para, all. siya ay talagang ipaglalaban ni Green. No, kahit mali yung kanyang ginagawa, ipaglalaban siya. Ganyan din ang ginawa niya diyan kay Attorney Torion. Yung mansion ni Attorney Torion diyan sa tawag nito sa Orchids Hills sa Davao, si Kibuloy ang nagbayad niyan. No, fully paid na yan, guys. Si Kibuloy ang nagbayad. Kaya ganyan si Torion makadepensa kay Kibuloy. No, kahit alam niya na yung mga ginagawa ni Kibuloy ay illegal naman, pero defense pa rin siya. Siyempre, money, di ba? Money. So, yan ang kalidad ng lawyers ng lawyer ng Kingdom. Parang lang din, kung ano si Kibuloy, ganun din ang kanyang mga, kahit lawyers niya, ganun din.
So ngayon guys, pag-usapan natin itong interview ni General Torre. Kasi marami siyang points dito at ito ay nagre-reinforce sa ating mga sinasabi since 2019 or late 2018, nandito na tayo sa social media. Nire-reinforce lang ni General Torre na yung mga sinasabi natin dito pagdating sa mga child abuse, sexual abuse, ay mga nangyayari nga doon sa loob, no? So ito guys, i-share ko sa inyo itong aking screen ulit. Yan, General Torre. Ito ay hindi basta trabaho lamang ng isang pulis o ilang pulis. Ito ay kasaysayan sa ginagawa. Diretso na tayo sa Kilala ako ng mga taong nakasama ko na noon. doon sa interview talaga mismo, guys. Minor tayo nakita, alas 6 kahapon, umiikot tayo. Ang sabi ng mga tao doon, tulog. Na hindi naman ka panipaniwala. Bago kami nakapasok doon, mga 30 minutes na kami inantala. Na may kwarto si Apollo Kibuloy doon na pwede niyang pagtaguan. Positive, nandun ang kwarto. Wala lang. Guys, sa mga kasamahan kong workers dito, dating workers at ngayon andoon pa at mga members, alam po natin na 6 o'clock in the afternoon, 6 o'clock in the evening, wala pong natutulog dyan sa loob ng compound ni Kibuloy. Kaya yung mga nakita ng ating mga kapulisan doon, nung sila ay umikot, nagtutulog-tulugan lang yon para hindi makita yung kanilang mga pagmumukha, yung mga minors na nandoon. Ang tulugan po namin dyan, sa loob ni Kibuloy, sa loob ng compound ni Kibuloy, pinakamaaga na po yung 11 o'clock in the evening. Pinakamaaga na yan kasi 10 o'clock po, devotional po namin yan. Hindi po kami pwedeng matulog na hindi kami nagdi-devotional. So, yung 6 o'clock na umikot yung ating mga kapulisan na may mga natutulog na mga minors doon, mga nagtutulog-tulugan lang yun, guys. At yung mga minors na yan, gusto ko ring gusto ko ring i-explain dito. Kasi ito, dinibunk ito ni Turion. Turion was trying to say na yung mga minors na nakita ng ating mga kapulisan doon na nagtutulog-tulugan ay mga scholars daw yun ng JMC at mga galing sa kanilang organization na Children's Joy Foundation. Gusto ko pong sabihin sa inyo na yung Children's Joy Foundation na matagal na nilang sinasabi, yan po ang ginagamit namin para lumikong kami ng pera, para kunyari ipa-finance sa mga destitute children, yung mga bata na wala ng mga magulang. Hindi po totoo yan. Front lang po yan. Front lang yan kasi ang katotohanan po niyan, yung mga bata na sinusuportahan ng Children's Joy Foundation ay mga anak ng mga workers. Kasi yan si Kibuloy, nung panahon ko bawal po kaming magka-boyfriend, bawal kaming magkaroon ng relationship dyan sa loob. Pero after na po na umalis ako, ay pinayagan na po nila na mag-asawa yung ibang mga workers, iba, not all, kasi double standard doon eh. Yung iba, pero sila ang mamimili kung sino yung ipapaasawa sa mga workers na yun. Kung ikaw ay ministro, dapat ay ipaasawa sa iyo yung coordinator. Whether you like each other or not, that doesn't matter, no? So yung mga anak po nila, yan po ang pinapaaral o yan po ang kinukop ng Children's Joy Foundation. At yung JMC po na ina-advertise nila, kasi yan din ang sinabi ni Kibuloy sa akin noon na yung anak ko, ialay ko sa kanya. Kahit ilan yung gusto kong anakin,
walang problema. Siya ang magpo-provide ng education at ipo-provide din niya yung aming bahay. Mag full-time lang ako uli kasama yung aking family. Yun ang offer ni Kibuloy sa akin. And what is that mean, you guys? What is that mean? Nung time na yun, hindi ko talaga maintindihan. Akala ko napakabuti, no? Napakabuti na idea. Pero what is that really mean? Ibig pong sabihin yan, kaya po ina-advertise na ganun yung JMC para yung magulang po ay mag-trust doon kay Kibuloy. Agoy! Ito po ay isa sa ating witness na nandito na sa US. Yung magulang niya nag-trust dyan kay Kibuloy at sa JMC. Dinala doon yung anak niya, minor, no? Hindi pa po, wala pang menstruation. Pagdating doon, because yung bata ay mistisa din yung anak ko, no? Yung bata ay mistisa, minanmanan. Nag-tinitrain, ang nag-train sa kanila yung mga pastoral lang din, no? Tinitrain na maging malapit doon kay Kibuloy para maging comfortable, maging komportable, no? Anong nangyari? So after ng first menstruation, kasi magkakasama yun magkakasama yung mga pastoral. Kami mga babae doon, magkakasama kami sa isang quarter. Kaya alam namin kung sino yung may menstruation. Kasi kahit nga yung mga sanitary napkin, naghihingian pa kami o nagre-request pa kami. Ganon ang style dyan sa loob ni Kibuloy. Nagre-request pa kami kasi walang money, you know. So ang nangyari, dahil mistisa itong bata na ito, tinitrain papunta sa pastoral. Tinanggalan ng mga any type of communication, no, sa mga magulang o sa family, tinanggalan ng cellphone, tinanggalan ng tablet. Talagang yung tawag nito, minamaliit nila para to break that person apart, no, para wala siyang ibang mapuntahan kundi yung organization. Ganon po ang style dyan sa loob ni Kibuloy. So ngayon, after the first menstruation, doon na, pina-assign na doon, pinapapunta na doon sa kwarto ni Kibuloy. At that was the first attempt, no, na i-rape siya ni Kibuloy. Ang nangyari, tumakbo yung bata. Tumakbo yung bata at umiyak. Anong ginawa? Ang ginawa si Felina Salinas yung wanted dito sa Hawaii, dito sa US, na isang bugaw na rin. Kasama ko yun, nung kabatch ko, siya yung aming bugaw nung time na pastoral ako. So, alam mo kung anong sabi ni Felina Salinas? Maswerte ka, blessed ka kung ikaw ay gagalawin ni Kibuloy. Blessed ka. Tapos, ang ginawa sa kanya, pinapunta doon sa Maynila, hindi na siya kinakausap ng mga workers, bawal na siyang kausapin. Tapos yung pagkain niya, pinapafasting na siya. Ganon ang ginawa, no? Hanggang you will comply to what they want you to do. So the next time around, na isasalang uli siya doon sa ni Kibuloy, maging alay uli siya, naging successful na si Kibuloy kasi parang wala ka nang mapuntahan, hindi ka pwedeng mag-contact sa iyong family, sa nanay mo, hindi alam kung anong nangyayari sa iyo. At pagka tumawag yung magulang, sasabihin na you are okay, she's okay here, no? Provided lahat. Pero hindi po totoo yan. Puro mga pampupudol yung ginagawa diyan sa loob ni Kibuloy, diyan sa loob ng kingdom. Kaya yung JMC na yan ay isang form, isang vehicle yan para makakuha si Kibuloy ng mga minors para sa kanyang tawag nito, sa kanyang pag-aalay sa kanya. So, ganun po ang sitwasyon dyan. Now, let's continue. Ang tao, kwarto na napakaganda, base sa kanyang mga gamit na nandun, ay kwarto na isang lalaki na tumutugma sa pangangatawan at size ng mga sapatos at mga gamit ni Apollo Kibuloy na napaliligiran ng iba pang mga maliliit na kwarto ng mga babae naman, base naman sa mga nakita nating mga gamit. So,
So that's just confirm what I said, no? Nung ako ay unang lumabas dito at tayo ay unang nagsalita sa mga talagang nangyayari doon. Kasi totoo po yan. Yung mga kwarto namin na pastoral, at least ako, hindi ako naialay dyan kay pastor, kay Kibuloy, no? Hindi ako naialay dyan. Pero yung ibang mga kasamahan ko, they were, they were used sexually by this fugitive, itong pedophilia na ito. No? So, totoo po yan na yung mga kwarto namin, yung mga quarters ng mga pastoral ay talagang sa kabit-kabit yan sa kwarto ni Kibuloy. At kapag ikaw ay special, ikaw ay paborito ni Kibuloy, he has access to your bedroom from his bedroom. Katulad nga ng katulad ni Jacqueline Roy, yung nagtatago ngayon na kasama niya, may access si Kibuloy dyan sa kanyang room na dire-diretso lang. At sa Stephanie Ibarra, ganun din, no? At sa iba pa ng mga pastoral, ng mga minors, no? Kaya itong mga nakita ng ating PNP sa kanilang paglibot doon is a confirmation of what I said long time ago. At ganun pa rin ang practice nila. I cannot believe, no, na despite sa kanilang sitwasyon ngayon, ganun pa rin. Walang pagbabago ang kanilang mga practices. Kaya itong si Nori Carduna na pumunta pa diyan sa sa Sine, isa ito sa mga bugaw ni Kibuloy. Isa ito sa bugaw ni Kibuloy. At yung si Katiil, yung Carlo Katiil na yan, isa din yan sa tawag dito, fraud marriages dito sa Amerika. US citizen po yan. Yan si Carlo Katiil. Dahil pinag-asawa po siya ng American citizen na dati pong pastoral. Na dating pastoral ni Kibuloy. Pagkatapos na gamitin ni Kibuloy, pinaasawa dito kay Carlo Katiil para itong si Carlo Katiil ay maging US citizen. At itong US citizen na ito ay nagpo-protect ng criminal dyan sa Pilipinas. Nag-file na po kami ng complaint dito sa immigration na hindi na yan makabalik dito sa US. Yang makakaano tayo dito eh. Gusto kong mag-swear dito para to express how I feel. Pero nandito tayo sa YouTube, kaya sit na lang muna sa ating bibig, no? Pasensya na po at medyo medyo emotional po tayo. Kasi grabe itong mga pang-aabuso nila. And they know na kahit alam nila na mali yung kanilang ginagawa at ito ay labag sa batas, pero ginagawa nila. Now, let's go. Wala nga rin naman ang mga babae. At meron tayong nakita ron na isang seksyon na ngayon ay ating namang ikino-coordinate sa ating tamang ahensya. May mga minor tayong nakita. Alas 6 kahapon, umiikot tayo. Ang sabi ng mga tao doon, tulog. Well, hindi naman kapanipaniwala. Bago kami nakapasok doon, mga 30 minutes na kami inantala nitong mga taga-KOJC. Bago kami makapasok, may dala akong 60 na mga babae na mga magsisearch. Kasi yun ang kanilang yun ang kanilang request na babae lang makapasok. Kasi halos lahat ng building dyan, ang mga nakatira ay babae. Si Apollo Kibuloy lang ang bukod tanging nakatira sa gitna ng mga babaeng dito. Totoo yan. Agree. 101% ako dyan kay General Torre. Lahat po ng mga quarters naming mga babae, walang ibang makakapasok doon na lalaki kundi si Kibuloy lang. At anytime po siya pumapasok doon sa mga quarters namin. Pero bawal kaming kahit mag-eye-to-eye contact lang sa mga ibang lalaki. So ganyan po. I confirm what General Torre had said. At sana yung mga nakita nila ng mga minors doon, sana magbigyan ng tawag nito ng treatment pa, ng psychological treatment, at sana ma-save sila.
Kasi yung mga bata na yon, sigurado ako, ginamit yun ni Kibuloy. At kung yung iba na hindi pa man siguro nagamit, they are in the process, parang ginugroom na nila. At itong si Cardona ang isa sa nag-groom sa mga sa mga yang possible victims ni Kibuloy. Yan si Cardona, si Rose de Magnaong. Imagine yan si Rose de Magnaong, anak niya mismo. Anak niya, yan si Rose de Magnaong, isang pastoral yan. Isa sa mga pinakaunang pastoral yan. Magkasabay sila ni Ingrid Canada at ni Tessie Dandan. Ito po, si Rose de Magnaong ay nakapag-asawa ng worker din, ng musician, si Roche de Magnaong. Ang dating apelyido ni de Magnaong ay Nabalyo. Si Rose Nabalyo yan nung dalaga. Ngayon, naging de Magnaong. Nagkaanak po sila. Ang pangalan ng kanilang anak ay si Bonita. At itong si Bonita, nung nabuntis itong si Rose, pinabalik ulit doon sa kingdom. At nung nanganak na, ay naging pinalapit doon kay Kibuloy. Ginugroom na nila. At nang ito ay lumaki na, naging dalaga na, si Rose de Magnaong mismo ang nagbitbit sa anak niya doon sa kwarto ni Kibuloy para ialay niya itong freaking anak niya. What kind of mother you are? Ito, yan si Rose de Magnaong, yan si Nori Cardona, mga bugaw yan ni Kibuloy. Guys, it's beyond my understanding kung bakit nagagawa ito ng mga ito. Grabe. Yan ba ang paglilingkod sa Diyos? O sa Diyos daw sila naglingkod. Pero yung anak nila, buti na lang isinuri Cardona, hindi nag-asawa, walang anak. No. Pero kung nagkaanak din to, inalay din niya yung anak niya dyan kay Kibuloy. Nagoy po. Oh, ganyan ang mentality ng mga nandyan sa loob. Kahit sino pa yung hihingiin ni Kibuloy sa kanila, ay ibibigay nila. Ganun ang ginawa ni Kibuloy sa akin eh. Hiningi niya yung anak kong babae na ialay ko daw. Agoy! Oh, naku, Diyos ko, hindi ko naman alam hindi ko naintindihan kung anong ibig niya sabihin nun. O sinabi ko yan sa sa husband ko, galit na galit tuloy. Ganon. Kasi kung hindi ka ba naman pedophilia, gagawin mo yan. Grabe talaga, grabe, my gosh. So guys, hindi na po ako magtatagal, no, kasi magtatrabaho pa po tayo. Gusto ko lang i-highlight dito na yung membership ni Kibuloy, guys, ay hindi po umaabot sa 7 millions na claim niya na dinagdagan ni Nori Cardona ng 1 million, naging 8 millions. And this is why, guys, ilang beses silang nagtawag ng revolution, ng pumunta sa EDSA, sa liwasang pambansa, mag-rally daw. Pero anong ginawa? Anong nangyari? Wala. Puro langaw ang dumating. Puro langaw. Walang tao. That proves you na wala silang membership like they said na meron silang million na membership. Doon na sa Davao, sinabi ko sa inyo na every time merong pagtitipon dyan, yung mga members ay dinadala kung saan pumupunta si Kibuloy, no? At nag-iimbita pa kami ng mga visitors, kumuha kami by buses, no? At ang focus namin yung mga destitute area, yung mga katulad ng Payatas, no? Ganyan ang aming mga style before. Kaya hindi po totoo sa ating mga politicians dyan, no, na talagang naniniwala na si Kibuloy ay merong million members. Guys, isa kayo sa mga nabudol ni Kibuloy, kayong mga politicians. Buti nga sa inyo kasi kayo mga mambubudol din. No? So, itong sinabi ni General Torre na yung dumating doon sa tawag nito sa anniversary ng Kingdom of Jesus Christ, Hinakot ay pa. wala pang 2,000. 500. That is true, guys. 2,500. That is, Wala pang 2,500. I agree with that 100%. Kasi titignan natin, no, wala pong maipakitang proof yan, yung Kingdom of Jesus Christ sa kanilang claim na membership na million. Wala. No. Kasi puro lang sila mga empty words, mga empty claims na hindi napapatunayan. Everything that I say here,
pwede kong patunayan. We have proof. Kung Yun. tapos na nga lang sana itong kaso dito sa US, pwede kong i-reveal dito yung membership nila at sa mga financial transaction nila, pero hindi po pwede. So, mag-aantay tayo sa tamang panahon na lahat ng mga evidence natin ay ma-share natin sa public. No, Yun. ma-share natin sa lahat. Kaya guys, ano ba ang gusto nating mangyari dito? Suportahan po natin itong ginagawa ng ating PNP sa pamagitan ng leadership ni General Torre. Guys, General Torre is also human like us, no? Minsan hinaharap din niya yung mga pang-alipusta na nangyari sa atin. Yung mga criticism na binabato sa atin before, pagtawag ng iba't ibang names, no? Hinaharap din niya ni General Torre, and he needs our support more than anything else right now, no? Kasi parang discouraging na rin itong mga nangyayari ngayon, no? They did not anticipate na ganito tawag nito, kahirap itong compound ni Kibuloy. Kasi nga ako nga mismo, bago ako lumabas doon, hindi ko nga alam na meron na palang underground dyan sa Bible School. Kasi nung time ko, wala pa pong mga underground dyan. Pero ngayon, nahirapan sila. It's because of this underground, no? Very very complex itong sitwasyon dito sa paghahanap kay Kibuloy. Kaya suportahan po natin itong ginagawa ng ating PNP para po sa justice nating lahat. Imagine kung hindi sila mag-success sa ginagawa nila. What is that represent to our country? Ano ang pwede nating ano ang representative niyan sa buong mundo, no? Na yung justice system natin diyan sa Pilipinas ay para lang sa mga mahihirap. Kung tayo ay walang pera, kung tayo ay mahirap, diretso patay. O wala na, o diretso kulungan. Kung meron ka pang konting mercy o konting justice na or grasya na naiiwan para sa iyo. Pero sa mga taong may mga kapangyarihan, sila yung naghari-harian. They are entitled to reign like a king and queen sa bansang Pilipinas because our justice system is so weak and corrupt. Hindi po natin hayaan na ganon. General Torre, he is the right man for this job. No, hindi po siya sumusuko sa labanan, and this is what we need. No, kasi nung panahon ni Duterte, wala pong nangyayari. Walang development. Ngayon, we are gaining ground sa loob ng compound ni Kibuloy, and I'm asking our YouTubers, our public to support the effort of General Torre na para tugisin talaga itong mga kriminal na ito. Hindi po tayo hihinto sa labanan na ito hanggang hindi po natin mapaharap itong mga kriminal na ito sa atin. No? Kahit saan, sabi nila, kahit saang court nila tayo haharapin, ay haharapin nila tayo, pero ngayon nagtatago, no? Hindi humaharap. Itong si Torion puro salita. Kasi yung bahay niya, yung mansion niya, bayad na ni Kibuloy. Pero yung mga workers ni Kibuloy, anong nangyari? Kahit isang pot of soil, wala sila, pero si Torion may mansion. At sa iba pang mga generals o sa iba pa na mga sinusuportahan ni Kibuloy dyan. So guys, thank you so much. Thank for you, being Madam here. Arlene. And let's pray na itong operation na ito ay magkaroon na talaga ng makuha na talaga si Kibuloy yung bottom line ng ating hinahanap na justice ay makamit na talaga natin the soonest. So maraming salamat po sa lahat, and Thank God you. bless you po sa inyong lahat. Sana itong video na ito ay maipopulate po ninyo at yung mga information po natin ay ma-share po ninyo, at maraming salamat po. God bless everyone. God bless Philippines, at God bless po sa ating lahat. Good evening at good night po sa inyong lahat. Yun. Tayo po ay magtatrabaho na. Adios. Please Good evening. subscribe the New Beginning channel. Thank you.
Thank you very much, Madam Arlene. Alright, alright, alright. Ayos, ayos, ayos. Thank you, Madam Arlene. So, ayan guys, na grabe na naman yung pasabog na naman ni Madam Arlene, no? So, ayun nga, patunay na totoo yun. Kasi di ba, sinabi ni General Torre, pinagayabang nila na 8 million sila, pero yung 2,500, hindi man lang nila napuno. Na yun, hinakot-hakot pa nila actually yan sa Bukidnon. Tsaka yung ano yung sinabing isa na place ni General Torre. So ayun. So nako po, nako po. So asan na yung 8 million nyo? So ayan, tapusin natin yung poll, no. Naniniwala ka ba sa revelasyon ni Arlene Stone? As of now, 78% pang naniniwala kay Madam Arlene. Ang nagsabing hindi, 22% lang. Ayan. So tapusin natin yung poll natin. Again, salamat po, no, sa mga di pa nag-like and subscribe dyan. Nako po, grabe. At hindi lang yun guys, may pasabog po siya. May bugaw daw si Kibuloy. Yung bugaw niya, yung nagsasabi ng 8 million. Grabe. Anyway, Mabsat. Again, good evening. Kana po, no, it's already 12 midnight dito sa Pilipinas. So hanggang sa muli, Mabsat. Kita-kits tayo. Thank you very much. Maestro Paul is signing off. Paalam, Mabsat. Thank you very much. Salamat po sa mga naiwan. Huwag kalimutan mag-like bago mag-leave. Salamat. Thank you. Bye-bye.